Hello everyone, we're Ray. And Lala, and we're here at Intramuros. Say hi. Pagod agad. Yan, merong play dito guys. So parang nagre-reenact weapons. I think this is their sigil, parang Lannister. Yan, yung mga White Castle, yung mga nag-model para sa kanila or nag-endorse. Sobrang bigat ng feeling dito guys kapag pumasok ka. Alam mo. Sama mo. Rob. Okay, so yung nakita nyo sa likod ko, that's Jones Bridge. Uy, mitog! Hello! In today's vlog, we'll explore the walled city of Manila and we're going to visit yung mga hidden gems dito sa Intramuros. Also, merong mga bagong attractions dito like Centro de Turismo and hindi mawawala yung mga lumang simbahan na nandito na sa city. At syempre, hindi makukompleto yung trip natin kung walang food trip, right? So, titingnan natin yung mga hidden gem restaurants dito. Kung bago kayo sa channel namin, please consider subscribing. Nagsishare kami ng mga travel and food contents. Also, follow nyo din kami sa aming mga social media accounts. So, tara! Let's explore Intramuros! Okay, so nag-commute lang kami papunta rito kasi we know that there are challenges sa parking. Ayan, and we were right. Okay. So we took a bus from Las Piñas. So just go drop off lang kayo sa Manila City Hall. Yung driver and conductor naman magsasabi sila kung City Hall na. Then from City Hall, you're gonna walk around 10 to 15 minutes. Okay, kasi meron siyang underpass. Just go straight. Makikita niyo yung underpass, Padre Burgos Underpass. Then may mga signage naman to Intramuros. Yun. So ang paglabas nyo, tatawid kayo sa kabilang street and makikita nyo kagad yung gate ng Intramuros. So salubungin nyo lang yung mga students na lumalabas kasi may school dito. So very easy naman. May mga nag-offer din na pedicab but yeah, we can walk naman. Kayang-kayang lakarin. If manggagaling naman kayo sa North, pwede kayo mag-LRT. So, i-flash na lang namin sa screen yung mga instructions on how you can get here sa Intramuros. I guess dito pala kami sa San Agustin Church, which is the oldest stone church here in the Philippines. And it's also a UNESCO Heritage Site. Ang San Agustin Church, ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, ay sinimulang itayo noong 1587 at natapos noong 1607. Ito lang ang natirang gusali sa Intramuros na hindi nasira noong World War II. Matatagpuan sa General Luna Street, ang UNESCO World Heritage Site na ito ay may napakagandang Baroque architecture, detalyadong ceiling frescoes, at mahigit 400 taong kasaysayan. Kung mahilig ka sa history or simpleng pag-explore, hindi mo dapat palampasin ang iconic na landmark na ito sa Intramuros. Meron din palang museum dito sa tabi ng church itself. So this is the museum. Ayan. And so, general admission for this museum, 200 pesos for adults, senior citizen, 160. Same with student and children, and PWD as well. So this is within the plaza of San Agustin. Okay, so we're here at BAM Bike Eco Tour. So we're gonna try to rent a bike, and we'll try to stroll around Intramuros. Maraming paraan para libutin ang Intramuros. Pwedeng sumakay sa tranvia, kalesa, or tricycle. At pwede din naman maglakad. Nasa 10 to 15 minutes lang ang pagitan ng bawat spot kung maglalakad kayo. Pero kami, pinili naming mag-bambike. Ang bambike ay handcrafted bamboo bicycles na gawa ng mga lokal nating artisan. Matibay, magaan, at sustainable. Matatagpuan sila sa Plaza San Luis Complex na katabi lang ng San Agustin Church. May mga guided tours na available,
price starts at 999 pesos. Kung gusto mong mag-bike ng solo, pwede kang mag-rent for only 100 per hour. May special discount din, 50 pesos per hour lang for students and 80 pesos per hour for senior citizens and PWDs. Basta magpakita ng valid ID. Open sila mula 9 a.m. to 6 p.m. pero ang last rental ay hanggang 5 p.m. lang. Say hi. Stop. Sa T1, pwede pasok to? Dalawa po. Thank you. Where did you add here? So, andito na kami sa Baluarte de San Diego. So, ito yung first stop namin sa aming bike tour from San Luis Complex. So, nag-bike kami dito. At tara, libutin natin ang Baluarte de San Diego. Ayan, so guys, ito yung entrance ng Baluarte de San Diego. Then dito kayo bibili ng tickets. Then if magbabike kayo, dito lang siya ipapark sa loob. Ayan. Ayan, ito yung mga bikes namin. So safe naman. Meron naman nagbabantay dito. Ayan. Guardia Civil, right? So pagpasok nyo dito, ito yung bubungad sa inyo, no? Meron siyang parang cannon. I'm not sure if it's a cannon or like a machine. Nice, no? Ang Baluarte de San Diego ay isa sa pinakamatandang bahagi ng makasaysayang walled city. Itinayo noong late 1500s bilang bahagi ng defense system ng Maynila. Dito mo makikita ang iconic circular fort na may natatanging Spanish-era architecture. Perfect spot din to para sa photos at chill na paglalakad habang ini-enjoy ang old Manila vibes. Kung mahilig ka sa history o naghahanap ng IG-worthy spot, Baluarte de San Diego is a must visit. Pagod agad. Kakakalang namin sa Baluarte de San Diego, pero pagod agad si Bobo. Ayan, andito kami sa tapat nung Baluarte itself. See? Nice, right? Okay. Medyo nakakapagod kasi guys yung sa hagdan. Medyo makitid. Ayan. Ayan. Pakita ko lang sa inyo guys. Pag akit nyo, ayan, meron namang resting place. And yung view nung baba. Ayan, nandito tayo sa gilid ng Baluarte guys. Medyo malawak siya pag umakit pala kayo. Ayun, so si Lala yun umaakyat. So the funny thing is, when we visited Intramuros the last time, hindi namin to nakita. Ayan, so I'm really glad na nakita namin to. So yeah, it's a scenery and you can reflect sa past din, sa history ng Philippines na marami naganap dito. So very historic and I'm really glad that they are trying to preserve this place. Ayan. So for me, mahilig ako sa history. So ayan, I'm a happy man na nandito kami. Ayan, so ito yung gitna guys ng Baluarte. Okay. So plant infested na siya. Ayan. Nature always wins, ika nga. But it still doesn't remove yung pagka-historic ng place, no? Kung akit pala kayo dito guys sa taas, ayan, merong mga golf balls daw. So may warning sign naman. Siguro may golf course dito sa tabi. But usually meron siyang net pero I don't see any. But ayun nga, meron nga. Silipin natin. There you go. So ayun yung golf course. So ingat na lang guys pag nandito kayo. So nakarating na pala kami dito sa Manila Cathedral. So we're in front of the church.
So tara, samahan nyo kami sa loob. This is one of the oldest church in the Philippines. So marami na ring mga weddings na naganap dito and events. So they also preserved this during the massive earthquake. Yung tao, no, parang may mga field trip and company trips. Yun ang napansin namin. But hindi naman kami nahihirapang pumunta sa mga gusto namin puntahan. Ang Manila Cathedral or Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ay isa sa pinakamahalagang simbahan sa Pilipinas. Unang itanayo noong 1571, ilang beses na itong nirebuild dahil sa lindol, bagyo at digmaan. Bukod sa pagiging sentro ng pananampalataya, kilala rin ito sa Romanesque Revival na disenyo, stained glass windows at bronze doors. Isa itong sikat na venue ng mahalagang events, kabilang ang papal visits. Hanggang ngayon, nananatili itong simbolo ng kasaysayan at pananampalatayang Pilipino. Okay, so we're here at Plaza Roma. This is in front of Manila Cathedral. And this used to be the center of the city of Manila. Okay, and then during the Spanish colonial era, they also converted this into a garden. But and then it turned out to be the center of the city. Nga. And then we have a monument of King Charles IV of Spain. So siguro tataka kayo bakit andito yung monument niya. It's because he was the one who delivered the first vaccine of smallpox dito sa Philippines noon. So they erected this in honor of him. Andito pala kami sa San Luis Complex, and this used to be the residence of the royal family during the Spanish colonial era. So yung nakikita nyo sa likod ko, this is the modern design of Bahay Kubo. Ay, dalawa. Thank you. Sir, reminders lang po, sa red card lang po ito back. Yeah. Mga artifacts po nakalista sa Walawakan, features na talong. Taking photo lang po ito, sir. Photo? Pagtandi lang po siya. Thank you. It's lunchtime and nandito kami sa Pepitos. Titikman natin yung mga foods nila. We ordered sizzling liempo with barbecue and burger steak with gravy. So tara, sibog tayo. Tamis, no? Yeah, matamis siya. Sweet barbecue sauce. So ito yung sa akin, burger steak. Tama lang. Just your typical burger. And may gravy naman siya, so nagpapasarap siya sa kain natin. Kakatapos lang namin mag-lunch dito sa Pepitos. So, yung food nila, okay naman. Your Carindera type. Yung burger steak na in-order ko, your typical burger steak. Yung gravy nila, medyo
okay lang and okay pa rin sa fast food. Yung liempo barbecue na in-order ko, yun, only rice yun for 109 pesos. Manipis lang yung liempo, pero what can you expect sa 109, right? Only barbecue sauce na yun, tapos only rice pa. Yung barbecue sauce, sobrang tamis. So, if mahilig kayo sa matamis, ma-appreciate nyo. Pero ako kasi hindi ako mahilig sa matamis. Pero overall, okay naman. If gutom na gutom kayo, dito kayo kumain kasi only rice. Pati Andy gravy and sauce sila, 1 to sawa. Ang total bill namin is 248 pesos. May kasama na siyang dalawang Mountain Dew na tig 12 ounce. So kasi pag din dito ka, maglalakad-lakad ka, kami nagbike kami, so sobrang uhaw. Naubos na yung baon naming tubig and soda. Okay naman siya if gutom na gutom kayo and you're looking for a budget-friendly restaurant, pwede kayo kumain dito sa Pepitos. Ito pala mga bay park. Okay, dito na kami sa Centro de Turismo, Intramuros. So kakabukas lang nito noong June 2024. So naglakad lang kami from Pepitos and it took around 9 minutes. So nakakapagod pero worth it naman. So pag nandito ka talaga mapapalakad ka kasi magkakadikit lang sila. So we got our Baller band. Baller Band. And dito lang kami sa free access for 30 minutes. So, need pang i-deposit yung bag. So, hinahanap namin kung saan pwedeng i-deposit. Ay, doon. Dito, kay Guardia Civil, kuya. Thank you. Medyo maliit yung ano sa akin, yung baller. Kasi malaking tao ako. Ayan. Pang Filipino size only lang siya. Masarap dito guys, malamig. Kung papahismas-mas kayo, dito na lang kayo. Ang Centro de Turismo Intramuros na matatagpuan sa Calle Arzobispo ay itinayo sa ruins ng makasaysayang San Ignacio Church. Sa loob, matatagpuan ang isang museo na magdadala sa inyo sa isang immersive journey mula sa pre-colonial na Intramuros, pananakop ng mga Espanyol, hanggang sa muling pagbangon matapos ang World War II. Mahigit 8,000 makasaysayang likha ang tampok dito, karamihan mula sa Museo de Intramuros, kabilang ang mga relihiyosong koleksyon na bahagi ng ating pamana. Libre ang access dito for 30 minutes at may paid access din for 150 per person. Bukas sila from Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 6 p.m. Ayan. So, pinapakita nila dito guys kung ano yung itsura ng mga Filipinos. Ayan. The evolution, community to city. Ayan. Then of course, nandito rin yung history natin. And there's a cannon here. Okay, so guys, ito pala yung topography ng City of Manila. So, andito na tayo sa center na Centro de Turismo Intramuros. Meron siyang parang projector sa taas and it's like a mini auditorium and they project videos. Wow, look at that. Para siyang remnants, no? May bullet pa. Ito pa isa guys. Weapons. Ito naman, another artifact. Dati siyang bell sa San Agustin Church. Meron pang isang bell dun sa San Agustin Church, guys. Pag nag-visit kayo, makikita nyo sa entrance. Nakalabas lang namin sa Centro de Intramuros and papunta na kami sa next destination. So yung tapat niya is yung the Ateneo Municipal, which is the former Ateneo de Manila. Yan, dito nag-aral si Jose Rizal dati, our national hero. Okay, so nakarating na kami dito sa Destilleria Limtuaco. And this is the oldest distillery in continuous operation in the Philippines.
This is kind of amazing kasi sa entrance pa lang makikita mo yung mga ginagamit nila for distillery. Tara, pasok tayo guys. Wow! Dito kagad yung mga gamit nila noon for fermentation and receiving. Mini distillery. Ang lalaki guys, no? Meron din dito guys yung progress of making rum step by step. Very nice, no? And may mga samples din dito ng mga gamit na ginagawa. So from raw material up until the finished product itself. Yan, crusher. And molasses. Then we have the fermented molasses. And for distilling. And lastly, finished product. Distillate. Eto guys, meron dito yung Chinese wine. So how do you read this? Shok Hong Tong. Then they have TVs here to make sure that you are informed about the history. Meron dito yung kung saan nanggaling yung roots nila. So it was because of Lim Tua Ko. Okay? I thought ano siya? Surname. Full name pala. So he started the business in 1852. And guys, we have here the founders from Don Bonifacio Lim Tua Ko to Lim Chai Seng, James Lipe, or James Limpe, and Julius Limpe. I think he's the current president. Okay, so this is kind of cool, no? Meron silang modern bar. Yan, very nice, right? It's cozy in here. And we have another artifacts right here. Or some of their products. They also produce whiskey. Ayan, so we have some pictures here. Ayan, kasi currently nasa Balintawak yata sila. Ayan, pag dumadaan kayo sa EDSA, along NLEX Balintawak, makikita nyo to. So, kaya pala familiar siya. Diyan na yung factory nila. Ayan, so guys, no, andito pa rin tayo sa Lim Tua Ko Distillery Museum. Ayan, behind me are some of their artifacts and a little bit of history. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga dati nilang ginagamit. Wow, nice, right? I think this is their sigil, parang Lannister sa Game of Thrones, right? Wow, this is really intriguing. Semi-automatic labeling machine. So, ganito siya kalaki dati, no? So, ayan guys, no? Meron silang mga labeling dito. So, I think it's by order, 1 to 7. So, this is the last one. So, check nyo na lang yung mga guides dito kung gusto nyo makita yung pagkasunod-sunod. Very cozy nga dito sa museum na to. Unlike other museums, medyo strict sila sa pag-video. Dito pwedeng-pwede. Yeah. And may AC, malamig. Ang layo ng nilakad namin from Centro to dito, no? It's a 9-minute walk pero it felt like 30 minutes. Tapos mainit pa. Humid pa. Ayan. So plano nga namin mag-trike or pedicab na lang pa Fort Santiago, which is our next destination. Okay, so we just found out na sila pala yung distill ng White Castle whiskey. So marami ditong mga calendars. Ayan, from 1974, 1984, 1993, up to the present day. Ayan, yung mga White Castle, yung mga nag-model para sa kanila or nag-endorse para sa kanila. Alright, so nandito na tayo sa second floor ng Lim Tua Ko Museum. And dito sa second floor, makikita nyo yung mga personal belongings. Yan, ni Lim Tua Ko. And others as well. So tara, check natin. Wow, very old school, no? Na telephone. Ayan. So sa mga batang 90s, kaway-kaway, naabutan natin to, right? Ayan, another shoutout sa mga batang 90s out there. Typewriter. Ayan. Ayan, another shoutout, no, sa batang 90s. Yan, napaka-nostalgic ng mga gamit dito. Meron dito Sanyo Cash Register. SM used to have this. Yung mga cashier nila, ito yung ginagamit. Ayan, another thing that intrigued us is the marriage contract ni Julius Limpe and yung wife niya. Very old school.
Ayan, another thing na nakaka-interesting dito sa personal belongings nila Julius Limpe and Lim Tuaco. Passports. Ayan, makikita nyo naman. Well-known traveler, of course, as a businessman. Nice. Ayan guys, very talaga nostalgic kasi itong Ferrari na phone na to, meron kaming ganyan dati. And of course, hindi naman magpapahuli ang mga manual cameras. Ayan, grabe as in laki ng manual cameras. Then we have the Kodak film. Ayan. Ayun, so nandito pa rin tayo sa second floor ng Lim Tuaco Museum. I just learned na yung mga products na nandito, sila pala yung nagde-distill. So pakita ko sa inyo guys. Ayan, mga well-known liquors or Philippine craft spirits. And then we also have here, lalo na sa mga mahilig uminom na viewers natin. Ayan, so Napoleon Brandy. Ayan, so we have El Hombre, Orchid, Old Captain, and many more. And before we go through the exit, ito, the 5 generations of master blenders. So from the founder up until the current president. Ayan, si Olivia Limpe Ao na pala yung nagli-lead nitong distillery nila. Nag-trek na kami. Pagod na yung isa dito. Okay, dito tayo sa Fort Santiago guys. Samahan nyo kami, pasok tayo. Ayan, so ito yung entrance ng Fort Santiago. Medyo mahaba ang pila, maraming tourists, maraming foreigners. So, pretty exciting din, no? They want to learn about our history. To adults. Thank you. So, guys, nakabili na kami ng ticket sa Fort Santiago. And dito na tayo sa Plaza Moriones. Sa loob lang siya. Ayun, so guys, no, pinakita ko sa inyo yung Plaza Moriones. Ito yung daan papunta dun sa Fort Santiago itself. Ayan, so pakita ko sa inyo. Ayun, so kung nakikita nyo yung dulo, ayun, that's Fort Santiago, that's the entrance. Okay? Ayan, so medyo nostalgic din ng feeling pag bumabalik kami dito. Kasi madalas field trip no, sa school. Ito yung puntahan. Either here, Rizal Park, Manila Zoo. Ayan. And yeah, it brings memories din kung bata ka. But a lot has changed. Meron din mga restaurants dito. Ayun, dati wala. So they try to keep it modernized din. Pero of course, pinamaintain nila yung dating itsura ng Fort Santiago din. So ayan, nandito na tayo. Malapit na sa entrance. Medyo may kalayuan din. Pero worth it naman yung lakad. Okay? So dadaan tayo dito guys. So parang mini bridge. Then, the entrance, andun, sa my right side. So, pasok tayo sa Fort Santiago. And let's take a deep dive of the history kung saan na-detain si Jose Rizal and spent his final days. Okay guys, so pumasok kami ng Ra Sulaiman Theater and meron ditong nag-play. Ayan, meron play dito guys. So parang nagre-reenact sila ng mga history. No? So mukhang si Rizal tong nakasombrero. Obviously. Nito ako sa White Cross and this was built para sa memory ng mga victims ng Japanese during the World War II. So they found bodies sa loob ng Fort Santiago. Okay guys, so ito, meron din tayong mga parang prison cells dito sa ilalim. Imagine, kung diyan ka nakulong, then umuulan, right? Then you're being mocked by the prison guards. Imagine how brutal it is. Wow.
Sinasabi ko kanina, nakita yung mga victims during the Japanese World War. And this served as their detention in prison cell. And medyo tunnels dito guys. So, konting adjustment. Medyo basa dito. Ayan, so we're about near the exit of the dungeon. Sobrang bigat ng feeling dito guys kapag pumasok ka. Alam mong marami nangyari. Parang mafe-feel mo yung mga naramdaman ng mga tinorture. So, siguro if medyo sensitive ka, huwag ka na lang muna pumasok. Kasi mafe-feel mo ang bigat ng feeling dito. Okay. Fresh air. Grabe guys. Ang bigat. Ang bigat ng feeling dun. Iba din yung pakiramdam paglabas mo dito. Okay guys, so katabi ng dungeon is the I Make History Fortress made of Lego. Ayan, so sisilipin natin yung selda ni Jose Rizal. Ayan, so unfortunately, tinanggal na pala nila yung steps. Meron dito dati yung Rizal's Last Steps. Ayan, so dito pala nag-start maglakad si Jose Rizal. May mga barya siya guys, makikita nyo sa baba. Ayan, so he walked from here hanggang sa Bagong Bayan or known as Luneta Park. Okay, dito tayo sa Shrine of Dr. Jose Rizal. So let's check it out. Sarap ng gulaman after a very long walk. Ayun, so galing ako dun sa shrine ni Dr. Jose Rizal. It's a new attraction or ko di siguro nirelocate nila. But may mga bago silang artifacts from the Rizal family din. And it also includes sa ibang national or Philippine heroes. Ayun, bawal kasi yung video. Tapos yung camera bawal ang flash. So, ang dilim-dilim dun. Kaya, hindi na rin ako nagkumuha ng pictures. And maraming tao. Merong parang educational tour doon. Meron pa nga nagpe-play or parang nag-stage act. Nagulat ako, kala ko nag-aaway. But anyway, ayan, okay din. If it's your first time, siguro dito sa Fort Santiago, daanan nyo yun. So, it's the last stop dito sa Fort Santiago. So, andito na kami sa Mercadillo. Nagpaparelax ng konti kasi we're going to have to go to our last destination. So, yung pupuntahan namin, it's a 15-minute walk from Fort Santiago. So, it's called the Bay Leaf. So, inaabangan namin yung sunset din doon. Sabi nila maganda daw. So, tara, punta tayo doon. Lakad ulit. Okay, so dito na pala yung order namin. And we ordered Crispy Bicol Express, kare-kare with patatim, and mango shortcake. Ayan, so dito na kami tumuloy kasi we were supposed to see the sunset dun sa Bay Leaf but biglang kumulimlim and we wanna try this one out din. So nagagawi kami sa place na to. Ayan, so nandito kami sa La Cathedral Cafe. Ang sarap na guys. Ang sarap. Lasang-lasa mo rin yung gata. Maanghang din. Nakuha ko pala lahat ng laman ng ano. Ito. Okay lang. Kaya yung konti. Kaba naman yun. Hindi, may lamang konti. Sarap. Tumamo. Sarap. Wait lang. Ano yung sauce? Ay, yung gata. Sarap yung gata. Lasa. Ang sarap ng kare-kare. Sarap.
Medyo malabnaw yung sauce niya. Pero tasty. Tapos, masarap pala yung pata team. Yung pata ng baboy sa kare-kare. Parang ngayon ko lang natikman yung parang pata na may kare-kare. Usually, tuwalya or beef. No? Laman ng beef. Medyo malangaw nga lang, pero what do you expect sa alfresco? Masarap yung kare-kare, guys. Malasa na kahit walang bago. Kuya, pang ano? Pag nangaw sana pang bugaw, Oo, Tuso ko po, ma'am. Hindi Hindi, hindi yan. panglangaw. pang bugaw na lang, Kindle pa. Oo. Oo. Hindi naman kasi natin special. Ang sarap nung kare-kare. Tsaka ng Bicol Express. Bicol Express na crispy. Pinrito siya na baboy, tapos nilagyan siya ng sauce na Bicol Express sauce. Lim. Pero fried. Dessert time! Ito pala guys sa Manila Cathedral, katabi lang namin siya. Every 30 minutes nagre-ring yung bell. So, magiging aware ka sa oras. Yan. Kung gaano ka nakatagal sa isang place. Kanina, naka 1 hour kami doon, di namin na-realize. Kasi dalawang beses tumunog yung bell. Para tong yung mamon na sa Goldilocks. Mamon sa Pero- Goldilocks, lagyan mo ng mangga. Pero airy and light. Chiffon cake siya, tapos yung icing niya, ano lang parang whipped cream, tapos yung preserved mangoes. Yung mango medyo maasim. Pero I think it balances the overall taste kasi maasim, tapos itong parang bread, medyo matamis ng konti, but not too sweet. Bu, sa lahat ng pinuntahan natin today, ano yung pinaka-favorite mong spot? Yung favorite ko yung Lintao Co Distillery Museum. Kasi kahit simpleng museum lang siya, nakakaaliw yung mga nakadisplay, then very informative. Then, lalo na yung sa second floor, yung mga personal belongings. Ang lakas makahatak ng nostalgia. So, ang dami kasi mga gamit doon na yung bata ka pa makikita mo. Mga nagamit mo, gano'n. So, yun siguro yung favorite ko. Kasi, ilang beses na rin kami nakapunta Intramuros, but that's the first time napuntahan ko. Tapos doon ako naaliw talaga. Yung tao ko. Try nyo rin doon, guys. Ako, yung activity namin dun sa Bambike. Super nagustuhan ko yung pagbabike around Intramuros. Makikita mo yung the whole Intramuros, yung mga old buildings, yung architecture. And at the same time, hindi siya masyadong nakapagod since nakabike ka. Wala kang tulong. Nakapagod kasi maglakad, like, from one spot to another. Mga 10 to 15 minutes. Kung nakabike ka, mas convenient, of course. We spent 2 hours. So, 200 pesos each yung bike ride namin. Pero sulit. Siguro if you're planning to walk talaga, pagplanuin nyo in advance, like, i-download nyo or i-view nyo yung map ng Intramuros. So, search nyo lang sa Google, Intramuros Administration. Makikita nyo yung map ng Intramuros. Then, kung maglalakad nga kayo, ayun, simpulan nyo dito sa isang lugar, then next one naman, ganun. So, hindi kayo mapagod. Pero eventually, mapapagod din kayo sa kakalakad talaga if magdamagan. Like kami, maghapon, inabot na kami ng gabi dito. Nakapagod din. So, overall experience namin dito sa La Cathedral Cafe is good naman siya. Kasi ang food, affordable, ang prices, masarap din yung order namin. Kare-kare and Bicol Express, try nyo. The ambience, ayan, overlooking tayo sa Manila Cathedral. So, andito talaga lang sa tapat namin yung famous na parang tower nung Manila Cathedral. Ayun, siguro prepare na lang din kayo
sa alfresco setting kasi yung order namin kare-kare tapos maraming mga langaw din. But we were able to manage naman. Okay, so yun lang naman. We can recommend this cafe if ever gusto nyo kumain dito. Oh, and one more thing pala guys, no? Their mode of payment here, they only accept cash and GCash. Okay. Most naman sa payment method dito around Intramuros is ganun. We have arrived at Pasig River Esplanade. Okay, so ang ganda dito guys, maliwanag. And yung nakita nyo sa likod namin, that's the Binondo Bridge. Okay, that's the bridge going to Binondo. So, nilakad lang namin to from the La Cathedral Cafe. I suggest you use Google Maps and then switch the method to walk. Yan. So, nakarating kami dito ng 10 minutes. Yan. Sa Google Maps nakalagay 20 but kami 10 lang. So, depende siguro sa lakad. No? Malalaki kasi hakbang. But, yes, kaya siyang lakarin, guys. Okay? Kaso madilim. Yun, madilim. Kasi gabi, no? Oh. Walang ilaw yung lalakaran. Mm. I think safe naman. Kasi may, sa kanto naman na nilalakad namin may mga Guardia Civil, mga naka-uniform na Intramuros na guards. Ayun. So, okay naman. Safe naman din. And pagdating nyo naman dito, madaming tao. So, sige, samahan nyo kami. Libutin natin tong Pasig River Esplanade. Okay, so yung nakita nyo sa likod ko, that's Jones Bridge. So, pwede siyang access to Binondo and to Loton, no? To Manila City proper. Yan. Same lang din siya siguro ni Binondo Bridge. Dati nadadaanan lang namin din yan. At okay pala kapag nilakad mo rin. Makita mo siya na malapitan. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow. Uy, mitong. And rain, go away. Ayan guys, meron din dito mga naka-costume. Si Tom. Tom the cat. Ayan, kaso wala si Jerry. Ayan, meron mga photographers dito guys. Walking photo booth. Ayan, so may mga packages sila. Cute! Ganda. Ito yung result ng photoshoot. And 3 shots and may 1 print ka kasama. 80 pesos lang. Ayun, palabas na kami ng Esplanade. Okay, meron mga food stalls dito and jewelries and others na may mga binibenta. Ayun, so di na kami punta sa dulo kasi ang daming tao. So ayun, pauwi na kami niyan. Pabalik na kami sa sa bahay. And I'm really glad na sinamahan nyo kami kung nakarating kayo dito sa part ng video na to. So, diretso na kami sa bus terminal. Thank you guys if nakaabot kayo sa part ng video na to. We appreciate it. And if nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like naman and comment kayo ng mga suggestions or questions nyo. Also, please consider subscribing to our channel. Thank you everyone and see you on the next video. Bye!